Hello guys, good morning. Today, i-familiarize natin yung sarili natin. Anong ibig sabihin ng mga light indicators dito sa dashboard ng Mitsubishi Strada natin. It also applies to our Gen 3 na Mitsubishi Montero Sport. So, let's dig in. Tingnan natin kung ano yung nakikita nating lamps. And I hope ma-explain ko sa inyo kung ano-anong ibig sabihin ng mga yan. Okay, let's go! Okay, yung unang mga question kasi na nakikita ko sa Strada and Montero Club sa Facebook, yung pag-on pa lang or nasa ACC position ng susi natin. Dito naman sa push start, isang pindot lang yan. May makikita na tayong display. Pero wag nating aapakan yung brakes. Pindutin ulit natin. Yan. Yung mga indicators dito, yung mga nakikita nyo, ituturo ko sa inyo ano ibig sabihin yan isa-isa. Alright? Let's start with the check engine. Pagka naka-ACC pa lang yung susi natin or ayan, pinindot lang natin to, hindi naka-start yung engine natin. Makikita natin dito is check engine at saka yung charging system, yung battery nyo. Ito is seatbelt. Yan naman is handbrake. Okay. Kanina may lumabas na oil pressure dito momentarily tapos nawala lang din. Explain ko sa inyo kung ano ibig sabihin yan. Pindutin ulit natin guys. Ayun. Yan. Yan yun. Oil pressure yan. And then, yun. Traction control. On off, tapos airbag, yung last merong orange sa baba. SRS, ABS. Yan. Okay. Alright, so explain muna natin. Una is the check engine. Ang position ng susi nyo is naka ACC. Yung mga nakikita nyo indicators dyan, those are normal indicators. Yan. Ito normal yan. Pagka patay ang engine, okay? Pagka in-start natin at hindi namatay itong check engine, may fault tayo. O kung ano yung huhulaan nyo, kung anong problema ng check engine. Since high-tech na itong ating sasakyan, Montero and Strada, and the other vehicles, ang daming sensors niyan, and meron ng computer box, yun ang nagsasabi na may na-detect siyang fault sa engine nyo. This is assuming na naka-start na ha. Kasi mawawala ito pagka naka-start na yung ating sasakyan. Ito, ano lang to nag-initialize lang siya. Tapos yan, naka-on lang yan. That's normal. Pero pag nag-start na tayo ng engine, mawawala na yan. Ang sinasabi ko lang right now is pag naka-start yung engine at naiwan itong check engine, better ipascan nyo na po yung sasakyan natin para makita dun sa scanner. Kasi sasaksakan yan ng ng scanner dun sa papunta sa computer box. And then makikita yung fault ng check engine. Anong problema ng check engine natin. And for others na ang ginagawa is para daw mawala yung check engine. Pagka naka-start na yung nag-start tapos may check engine, para daw mawala is tinatanggal yung battery ng sasakyan for quite some time para ma-reset. That is mainly true. Ang problema lang is na-clear nyo nga yung error ng check engine, pero after some time madidetect ulit ng sensor ng ating sasakyan, lalabas ulit yung check engine. So wag nyo pong ipagwalang bahala yung check engine. Probably that's a serious thing or minor thing. So hindi natin alam kung anong problema ng sasakyan nyo unless ipascan nyo. Okay? Yung iba nagtatanong sa Facebook, ano nangyari? May nagsasuggest, ganito, palitan mo si ganito, palitan mo si ganon. I understand na na-experience ng iba na ganon ang ginawa, tapos nag-okay, pero iba-iba kasing cases yan pagdating sa check engine. Okay? So, ang pinakamaganda, kumbaga, huwag kayong self-prescribe. Kailangan nyo punta sa doktor. Huwag kayong bibili ng sariling gamot at baka mapahamak tayo.
at lalong lalaki lang ang gastos nyo. Maganda, pa-scan nyo, and then makikita naman sa scan kung ano yung dapat gawin. Merong naintindihan, lalo sila Mitsubishi, naintindihan nila kung ano yung mga fault error codes na lumalabas dun sa scanner. So that's one. Okay? Wow, check engine pa lang yan. Okay, assuming nag-start kayo tapos nawala yung wala naman yung check engine at natira itong baterya na to, ibig sabihin yung charging system ng sasakyan natin. Probably your alternator or your battery is faulty. Probably your battery or your alternator has a problem. Maganda, ipacheck nyo na lang po sa Mitsubishi para ma-check nila yung electrical system kung nagcha-charge talaga ng ayos yung ating sasakyan. Okay, so ano naman itong leaf? Ito, napipindot ko ba to? Ayan, nababago natin to dito sa parang SIM card, pero menu kasi yan dito sa ating manubela. Ayan. Yan, yung leaf na yan is score lang yan guys sa eco system, eco mode, or nagigauge niya kung nakakatipid ka ng gas, and at the same time eco-friendly siya yung sasakyan natin. So pagka maraming leaf, maganda yung score mo. Score lang yan guys, pero yung iba kasi nagtataka, ano kaya itong leaf na to, minsan 3 lang, minsan 1, minsan wala. So score lang yon guys. Parang nagtataka ka, may hinahabol kang scoring dito. Nasa driving habit mo pa rin yun guys. Okay, so this one naman, syempre pagka hindi ka naka seatbelt, hindi mawawala yan. And ito naman yung ating handbrake. Pagka dinisengage natin yung handbrake, yan, like so, yan, mawawala yung handbrake na ilaw. Iakyat ko ulit yung handbrake, yan, bitaw ang handbrake. So yun, handbrake yun guys. Yung sa ano naman, sa seatbelt, yan, sa ilalim ng needle, medyo magalaw ako kasi one hand, yun, yan, naka seatbelt na tayo kaya nawala din yan. Alright, okay, start na natin engine natin. Hold on, pakan yung brakes and then pindutin ulit yung start. Yan, see, upon start of the engine, nawala yung check engine and yung battery, meaning normal yung ating dash pag ganyan na itsura ng dash nyo at wala pang ibang indicators, warning indicators, and then you're all good. Okay, nothing to worry about. Yan, tulad na sinabi ko, kung may matitirang ilaw dyan, medyo isipin nyo na ano yun. Nasa manual yan lahat guys, pwede nyo tingnan as a reference. So mag seatbelt ulit tayo. Yan, seatbelt, and yun, nawala na yung red ng seatbelt, yung nandun na red. And then kung re-release natin ng apak muna tayo ng brakes, release the handbrake. Yan, yan ang normal dapat pag tumatakbo ang sasakyan natin ng umaga. Okay, bakit umaga? Kasi sa gabi meron tayong additional indicators dyan, pero hindi yun warning lights, pero sinasabi niya kung ano yung nag-ooperate. Okay, di-discuss na rin natin yan. Yun. So ito kasi pinipindot ko yung control dito sa steering natin, kaya nagbabago. Alright, balik natin doon sa dahon. Yun. Okay, yung dito, banda dito, yung ilaw yan guys, ito. Yan. Unang gagawin natin pagka gusto lang natin i-on yung park light, twist lang natin to papunta doon pag ano guys. Okay, hawak. Ayan, makikita nyo sa dash, yun, may nag-green, meaning isang ano lang isang pihit lang yan. Okay, so nag-green, meaning meron na tayong park light, naka-on yung park light. Okay, then pagka twist mo pa ulit to, nakikita naman yung ano no guys, park light. Ibig sabihin pag tinwist mo yung dot na yan, yan, pupunta na yan sa headlight. Though walang naka-indicate dito,
Pero pagka nakatodo naman to ng twist, yan, naka headlight na tayo. Paano naman sa fog lamps? Sa fog lamps, itong on, ikot mo lang, twist mo lang din, makikita mo dito may fog lamps na lalabas. Alright? Yun. So umilaw na. Okay? Pagka ito tinwist mo ulit, kasi nag-spring back yan eh. Pag tinwist mo ulit, anong lalabas dyan? Yun. Ano ang ibig sabihin yan? Yan yung emergency fog lamp natin sa likod na mas maliwanag na kulay pula. Nasa kaliwa yan banda ng sasakyan natin. Yung Montero meron din ganyan, pero on a separate location sa Montero natin. Yan, baka magulat kayo, oh bakit kaya to umilaw? So kaya umilaw yan, aksidente mo sigurong pindutin to. Yan. Usually ginagamit yan guys kasi napaka bright niyan sa likod na kulay pula. Lalo dito sa Baguio, pagka foggy, tapos feeling ko hindi ako makikita sa likod. Hindi makikita yung tail ng sasakyan ko kasi nga ang kapal ng fog. Ino-on ko yan para makita ako. Yan. Huwag nyo i-on yan lagi guys kasi masakit sa mata yan eh, matingkad. Tapos hindi naman wala namang sense kung normal driving condition, environment, nakikita naman kayo, please wag nyo i-on yan. For emergency lang yan purposes. Okay? Papatayin natin ha. Paano natin papatayin? Ayan. Eto, iti-twist ko pabalik. Mamamatay yung emergency light natin. Ayan. Okay? 1, 2. Yun, yung rear. Wala na. Tapos kung paano ulit papatayin yung fog lamps, twist ulit pabalik. Yun, nawala yung ilaw doon. Then patayin natin yung headlight. Yan. Walang walang indicator na patay na yung headlight, though yung position natin nandito na lang. Pag nandito na lang, that's park light already. And then pag pinatay natin totally, yun, mawala yan. And by the way, pagka in-on mo ito, park light, mag-illuminate din yung ibang backlit natin dito. Makikita nyo guys ha. Yun. Kita yung difference. Papatayin ko yung park light natin ha. Yan. Kasi sa umaga nga naman, hindi mo naman kailangan illuminated yung mga pindutan. Sa gabi lang, pag madilim, patayin natin ilaw ha. Pag madilim, sa gabi, of course, night driving tayo. Pagka nag-park light tayo, all the way with the headlight, hindi naman namamatay yan. Yan. Kasama din yan guys. Patay yung park light natin. Pag ino natin yung park light, iilaw din yan para nakikita natin yung status ng shifting natin. Asan ba yung park, reverse, neutral, and drive. Alright, other indicators. Ano pa? Papakita ko sa inyo. Kanina may nakita tayong oil pressure indicator. On natin yan guys ha. Yun, makikita niyo oil pressure indicator na yan. Wala din yan. Yan. Ngayon, pagka nag-start kayo, tapos biglang lumabas yan, or habang nagda-drive kayo, biglang lumabas yan, medyo, medyo itigil nyo muna yung sasakyan, itabi nyo, and then check for oil level kung nasa tama yung langis natin sa engine. Usually, ganun yun, kulang. Or kung okay naman yun, at mayroon pa ring indicator, para sure, dalhin nyo na lang sa Mitsubishi para ma-check nila kung ano yung problema. Pero nandun lang din yun, yung fault na yun nasa oil banda ng engine. Okay? So meron pang banda dito, I think kulay orange yun, na mukhang filter. Actually fuel filter yun. Lumalabas lang yun guys. Ayan, nasa screen nyo. Lumalabas lang yon pagka merong na sense na tubig dun sa part ng fuel filter. Kaya kailangan
tanggalin yon kasi alam nyo na bawal maghalo ang fuel sa tubig kasi ang burn nung fuel natin intermittent. So ang mangyayari baka pupugak-pugak yung ano natin, yung sasakyan, or nagbabago yung RPM kasi nga nababurn yung fuel, mamaya yung tubig naman, tapos yun, ganon, hindi maganda, kumbaga hindi matining yung takbo ng engine natin. So pag lumabas yung indicator na yan, yung pinakita ko sa screen, ibig sabihin merong water dun sa fuel filter. Have someone, mechanic, to do it. Kung kaya nyo, then ako hindi ko pa nasubukan eh. Usually dinadala ko na sa kasa tapos pinapa-check ko na, do hindi pa ako nagkaroon ng ganong issue. Usually yan pagka mga ganyan, ang cause niyan is pangit yung so dalawa lang yan. Pagka merong ganyang tubig sa fuel filter, it's because yung gas station kung saan kayo nagpagas, merong halong water yung fuel nila kasi probably binaha yung na yon, fuel station na yon, tapos may crack yung tanke nila or something, nakapasok yung tubig or may moist. Ayan, kaya siyempre may yun sa fuel filter natin na nasa-sense niya na nafi-filter niya kung ano doon ang fuel, kung at ano doon ang water. And pangalawang cause, pagka may butas yung tangke ng fuel natin, once meron niyang butas, maliit na butas na hindi natin napapansin, magkakaroon ng moist yan, yung ating tangke ng fuel, doon magkakaroon ng water build up. And siyempre of course, hihigupin ng yan, ng fuel pump, dadalhin niya yan dyan sa fuel filter, and doon lalabas na yung tubig. So yan, those are based from experience. Dati kasi nagkaroon din kami ng problema with our engine na nagtataka yun, bakit from time to time nagkakaroon ng tubig, and alam naman namin na okay naman yung gas station na kung saan kami nagpapagas. Yun pala may butas yung yung aming fuel tank na pagka nagmo-moist, doon pumapasok yung water, and then yun na, humahalo na. Alright. Okay, what else? Okay, other indicators like sorry, magalaw yung ating camera ha. Yan. Like itong temperature, pagka nasa half yan or parang malapit lang sa half, that's normal, huwag kayong mag-worry. Pero pagka tumaas na yan, of course, papunta na sa hot, yan, meron ng konting pag-init ng sasakyan natin. Probably may problema sa cooling system natin or sa engine mismo. And then merong indicator yan na sinasabi niya na nag-overheat na kayo. Okay? And this one, tulad ng mga diniscuss ko dati, yung temperature na yan, this is outside temperature of your car. Lalo pagka kayo, climate control, and nako-control nyo digitally itong aircon natin. Pwede nyo maging source of reference nyo to, guys, kung gano'n nakainit sa labas, and then kung gusto nyo mas malamig, syempre of course pagka nag-aircon kayo, gano'n nakalamig sa loob, mas mababa dito. Like right now 21 degrees sa labas, so usually sineset ko yung aircon ko 18, ganyan, or 19. Yun. Ano yan? Personal preference yan. And then yung ating fuel, ito basic naman to, guys. Pag nasa taas, full. Pagka mag-empty na, ayan, minsan mag-orange na yan. So guys, doon naman sa sa fuel gauge natin, pag nag-orange na yan, yung one level na lang, one bar na lang makikita natin. Ang nun is approximately 10 liters na lang yung natitira dun sa tangke natin or less. Okay, kung ang fuel consumption natin is sabihin natin nasa 8 kilometers
per liter, probably we only have 80 kilometers to go. Pero huwag nyo nang sasagarin yun. Divide nyo na lang siguro 5 liters, 40 kilometers to go, para kasi magbiblink pa to eh. Pagka talagang paubos na, after the 1 level bar, eto magbiblink yan ng orange. Yan. Hindi ko pa nasubukan yon, pero ang subukan ko yung dito eh. Yung sa blinking orange dito, hindi ko pa na-try. Pero eto, yung dito na 1 level is yun, medyo ano na yan, nasa 10 kilometers na lang. Makakalayo pa naman kayo, pero maghanap na kayo ng pinakamalapit na gas station pagka nangyari yun. Alright, other basic stuff, yan, hazard. Yan, hazard tayo. Disengage. Left turn, right turn. Ginawa ko ng basic guys kasi sa iba hindi alam yun, so at least alam na natin. Alright, okay, start na natin. And then ano tong merong, kung may makikita kayong parang rod, ito pwede nyo pindutin yan. Yan, ito yung level ng gaano ka-dim yung backlit natin nitong buo. Okay, pag pinindot natin to, habang pinipindot natin to, yun mo, bumababa yung illumination. Kung nasisilaw kayo sa gabi, pwede nyo pindut-pindutin lang. Ito lang guys, ewan ko na makikita nyo. Yan, ito, pipindutin nyo lang to, and then makikita nyo na bumababa yun. Yan, maliwanag ulit. Makikita nyo naman yung illumination. Ito pinaka-dim. Usually ako nasa gitna lang. Average lang. Yan. Not too bright. Yan. Perfect. Okay. So, I guess yun lang guys muna for the meantime, no? Ito yung mga basic na mga tinatanong ng mga natin, mga friends natin sa FB page ng Strada and Montero. Yun, I forgot to mention guys na itong unit ko is GLS 4x2 automatic. Okay, kasi merong ibang indicators like 4-wheel drive, wala tayo nun, hindi ko madidiscuss sa inyo nun kasi wala akong experience doon. At kung ano lang yung limit ng unit natin, yun ang pwede kong ma-explain sa inyo and based on experience. Other than that, kung naghahanap pa kayo ng mga differential lock something, mga alarms, hindi ko ma-explain sa inyo yun kasi pang 4x4 yun, pang 4-wheel drive. Okay, itong natin, cluster display is the same with Gen 3 na Montero. Ngayon, kung meron kayong indicators na nabanggit natin dito sa discussion natin, almost the same lang din yan guys. So ayan guys, I hope nakatulong tong video na to sa mga inquiries nyo about indicator lamps and other controls dito sa Strada natin, and also sa Montero applicable yan. I hope you like the video, and if you're new to my channel, don't forget to subscribe, like the video, and share na rin the video to others. Okay, I'll see you then next time. Goodbye.